that time talaga mahirap maghanap ng trabaho ang nurses. Hindi ko inisip ang pagpunta dito sa Saudi Arabia. Hayaan mo na yung mother mo. Trabaho is trabaho. Nagdina ako that time kasi nakita ko ni mother ko na talagang nantang gulay na talaga siya that time. Masaya ako kasi parang 10 lang ata kami nakuha dito sa Saudi Arabia. Gusto ko talaga rin maging teacher ng time na yun, sir. Sir Ted, kamusta? Welcome to Sessions. Thank you, sir, sa pag-invite ko sa akin. Ted, alam mo ba, sobrang excited ako sa episode na to kasi finally natuloy na. Start tayo, Sir Ted. You are from Pangasinan, galing sa isang simpleng pamilya at pamumuhay sa probinsya. Came from a family of teachers and became the only nurse in the family. Scholar ng bayan, graduated nursing in 2008 at Pangasinan University. Started as a nurse volunteer for 2 years in the Philippines. 2012, health insurance manager specialist in a private clinic in Saudi Arabia. Family Smile Clinic, tama ba? Oh, yes, Sir? sir. 2014, started working as a company nurse in Riyadh Metro. Yes, really. 2015 to 2021, head nurse, insurance manager at Leia Polyclinic Complex. And 2020, kung saan ka na nakilala, Sir Ted, started working as a training director up to date, the Biotech West Care International Training and Educational Center, and Hindad Care. Yes. Natatanging alumni, PSU Bayambang Young Alumni Award in 2021, Dubai-based award winner, top Filipino healthcare professional in the Middle East, September 2023. Sir Ted, ano yung nagtulak sa iyo na magtrabaho dito sa Saudi Arabia bilang isang OFW? Alam mo, sir, maraming factor kung bakit ako nag-abroad dito. Unang-una is that yung hirap ng pag-apply ng nurses before. Kasi graduate ako ng 2008, nakapasa ako ng 2009. That time talaga mahirap maghanap ng trabaho ang nurses. Alam naman natin sa Pilipinas that time na kailangan mo muna mag-volunteer, kailangan mo muna maghanap ng mga hospital. Minsan nga ikaw pa yung magbabayad sa hospital kasi nga kailangan mo maka-earn ng mga ng experience. Pero nung nagkaroon ako ng chance na mag-abroad, inisip ko kasi una-una is yung sa family ko. So, yung dalawa ko kasi yung sister, may asawa na sila at may mga anak, so sinusuportahan nila. So ako na lang ang natira sa family, sa aming magkakapatid na single. So ako yung tumutulong sa family, yun yung sa parents ko. So yun yung talagang naging isang reason. Yun yung unang reason. Pangalawa is yun nga, mahirap makahanap ng trabaho ang nurses sa Pilipinas. Nung time na nagkaroon ng offer sa akin na nurse sa barko, yun yung una kong naano sa dati kasi di ba may mga nurses din sa mga barko-barko dati. So, yun nag-training ako for 6 months sa pagbabarko. Hindi ko inisip ang pagpunta dito sa Saudi Arabia. Wala sa plano. Kumbaga parang last choice mo? Or Hindi last choice. Bigla lang tumating ko. Kasi way back 2012, September kasi yung punta ko dito. So, siguro 3 months before that, September 2012, naghihintay ako ng application ko sa bako. So, naghihintay, nag-ano lang ako ng mas. Biglang, yung ina-applyan kong agency, nagsabi din na may application ng nurse dito sa Saudi Arabia. So, nauna ito, September 2012, yung pagbabako ko sana, December 2012. So, parang napaisip ako, 1 taon na ako naghihintay. 1 taon na ako naghihintay na makapag-abroad. So, ito yung green up ko. Kaya dito ako ngayon sa Saudi Arabia. Buti na naman, sir. Dito tayo ngayon. Dahil, Sir Ted, ano yung pinaka naging challenging na sitwasyon sa iyo dito sa Saudi? At paano mo na-deal ito? I mean, nung baguhan ka ba dito, ano yung mga challenges na kinaharap mo? Ang challenges na nakaharap ko nung baguhan ako dito is, unat-una is yung mababa ang sahod. O nag-start talaga ako sa mababa ang sahod at the same time na yung mga kinakaltas-kaltas. Siyempre, bago lang ako ng time na yun eh. So, unat-una na yun, mababa ang sahod. Pangalawa is,
Akala ko noon is maano ako as a nurse. Totally nurse lang talaga na ganyan. Pero na-train ako maghawak ng insurance. So doon talaga nahasa na yung ano ko. Nag-ano ako sa mga clinic that time. Pero talaga nag-ano ako talaga sa insurance nung time na yun. Tapos lately, ito lang isa pang challenge na ano ko is the time na stroke yung mother ko. Yung last na work ko is mahirap ang paalam. Meron yung time noon na ang mother ko is nasa ICU. Ka-video call ko yung ate ko. Hiyak to them. Ka-video call ko yung ka-video call ko yung ate ko that time. Then I'm working noon nung time na yun. So matawag yung ate ko na anong gagawin natin? Nasa ICU na si mother. So uuwi ka ba or hindi? So ako noon, naguluhan ako ng time na yun kasi mahirap magpaalam sa trabaho ko that time. Napakahirap magpaalam. Ang gusto kasi ng manager namin noon is work. Bagong gagawin na ata nung... Hindi na sir, nandito na ako sa Olea that time. Olea Polyclinic na noon. Nasa ano na ako noon, nasa 8 years na ako dito nung time na yun. Nung time na yun, na nagpapaalam ako, ito yung sinabi na tumatak talaga sa isipan ko nung manager ko nung time. Sinabi niya sa akin na, kaliwali your mother. Hayaan mo na yung mother mo. Trabaho is trabaho. So, syempre, bilang isang Pilipino, parang madurog yung puso mo na, alam mo naman ang nature ng mga Pilipino, talagang family sila, oriented talaga sila. So, that time, yun talaga yung nahirapan talaga ako magpaalam. COVID pa ng time na yun. Oo, COVID. Pahirapan ako uwi noon. Pero, thanks God, alam mo sir, ito yung pasalamat ko talaga kasi napapasalamat ako kay God that time kasi alam mo kung bakit, marami siyang ginawa. Marami siyang ginawa para makauwi ako na maayos. Tulad na? Unang-una sir, alam niyo that time, wala na akong flight pauwi ng Pilipinas. Wala na tayo pauwi ng Pilipinas na chance passenger na lang ako. So, nagbayad ako noon, ang laki pa ng one way lang is 8,000 real. So, nung time na yun, yung ibabayad mo ng 8,000 na yun, hindi mo rin siya ma-refund kung hindi ka makakasakay. Pero thanks God talaga sir, as in, pasalamat talaga ako kay God na nung time na yun, biglang may nag-cancel na 5. Isa ako sa napasama nung time na yun. So, nakauwi ako. Tapos yung time na yun sir, ang lalapagan lang talaga ng aeroplano sa Clark, Pampanga, malapit sa Pangasinan. So, pasalamat na naman ako kasi malapit na naman. So, thanks ka na naman talaga ng time na yun. Then, that time, nag-declare ang government ng Pilipinas noon na wala ng quarantine. Wala na yung 12 days quarantine sa mga hotel. Natanggal nung time na nandun ako, bumaba yung aeroplano doon. Kasi last na aeroplano na lumapag dun sa Pilipinas. Nung time na yun. So hindi na mapunta sa family Hindi rin sir, hindi po sir. Tinanggal nila yung yung 12 day na quarantine. Tinanggal din nila yung higpit ng bawat region. Diba kasi bago ka pumasok sa isang region is kailangan pang marami ka pang mga papel na time na yun. Nawala. Oo. So from Clark, Pampanga, diretso ako ng Dagupan that time. Ang mother ko na nasa hospital that time. So, isa parang one month na ata siya that time. Pero ito lang, nung time na nandoon na ako, hindi ako pinayagan ng hospital na kakapasok. Kahit kumpleto na yung vaccine ko, kumpleto na yung swab ko, ganyan, hindi ako pinapasok ng guard. Kasi gabi na rin yung time na yun. Dahil nung kaumagahan, binigyan ako ng chance nung isang guard doon. Hindi rin namin alam kung guard pa talaga siya or ano yun. Then that's the time na nakapasok ako sa hospital. Then parang nanghina ako that time kasi nakita ko ni mother ko na talagang lantang gulay na talaga siya that time. Pero thanks God na naman kasi nung dumating ako, bigla siyang lumakas. Oo. So, yun yung time na parang
Nag-stay lang ata ako that time sa hospital ng 2 days. Then, pinauwi na. Sa Manila. Ako ang nag-alaga sa kanya, sir, that time, ng 1 month. Habang, ito pa, sir, nag-work ako sa Pilipinas. Yung work ko is nandito. So, syempre 5 hours lang nag-work natin from Philippines sa Saudi Arabia. Nagtatrabaho ako sa Pilipinas from 9 o'clock in the evening until umaga. Para lang matapos ko yung mga tinatrabaho ko dito sa Saudi. So, yun. Yun yung isang na challenges. May challenge na ano ko nung ito to make freelance. Grabe din yung miracle ni God in spite of the challenges, di ba? Grabe yung favor na nangyari sa'yo. Sobra, sir. As in, sobra. That is, lahat ng mga... Lahat, sir. Pwede maging hindrance. Grabe. Sir Ted, ano yung, kung magtatagal ka pa dito sa Saudi, ano yung magiging reason mo at bakit? Kung magtatagal dito sa Saudi, isa sa reason, sir, kung bakit ako nag-stay pa dito is dahil din sa mga natutulungan kong mga student na gusto ma-achieve yung gusto nilang ma-achieve sa buhay. Like yung, kunwari, yung mga estudyante na nag-aaral na gusto makakuha ng course like sa caregiver, ganyan, or mga patient care assistant. Natatawa nga ako, sir, kasi meron yung time na isa sa kaibigan namin, si Sir Emmanuel. Nagsabi siya noon kasi nag-usap kami that time. Sabi niya ganyan, ituloy mo lang yung pagtulong mo, sabi niya ganyan. Siguro isa rin yung sa reason kung bakit ako nagtatagal dito, sir. Yun, sir. Pero, hindi ko lang masabi ngayon, kasi para nag-start na akong mag-negosyo sa Pilipinas, hoping maging successful yung mga negosyo natin sa Pilipinas. And, yun, sir. Sana marami kong matulungan sa Ted bago ka mag-decide ng mag-formate sa Philippines. Sana. Sir Ted, isa pa. Meron ko tanong sa'yo. Ito ay general question ako. Sir Ted, yumayabang ba ang Pilipino kapag nakakapagtrabaho sa abroad o nakakarating ng ibang bansa? Ano yung opinion mo dito? Kasi parang ang question niyan is, nakadepende yan sa taong tumitingin sa'yo. Oo. Para sa kanila, yes, iwayabang yung mga nasa abroad. Pero para sa'yo, no. Kasi, nabubuhay ka dito sa abroad, hindi nila alam yung hirap mo. Kasi parang ang post mo lang sa mga social media mo is, ay, ang sarap ng ulam ko, nakastay ka, kumakain ka sa mga restaurant, ganyan. So parang ang tingin ng ibang tao, mayabang ka. Pero para sa'yo yun is parang, ibinibigay mo lang yung sa sarili mo para, syempre sa pagod mo ba na nagtatrabaho, parang binibigyan mo lang yung reward, yung sarili mo. So, para sa akin, sir, hindi. Hindi mayabang ang tao. Depende na lang sa tao nakatingin sa'yo. Yun lang yun. So, kung sabihin nila mayabang ka, wala kang magagawa. Kasi, ano nila yung opinion nila yun eh. Hindi natin mababalot yung opinion nila. Kasi, once na umano ka sa opinion nila, magkakaroon lang kayo ng away, kakaroon lang kayo ng misunderstanding. So, hindi sir, hindi. Hindi yung mayabang ang mga Filipino. Hindi yung mayabang ang mga OFW. Sir Ted, from sa buhay mo noon at sa buhay mo ngayon, yumabang ba si Sir Ted Lego? Ang nakakasagot siguro niyan, sir, is yung mga tao na kapaligid sa akin. Oo. Pero para sa akin, sir, hindi pa rin. Napaka-humble kong tao. And sa totoo lang, minsan, nagagalit na nga yung mga nakapaligid sa akin. Kasi, alam mo yung dinadown ka na. Dinown ka na before, tapos bigla sila lalapit sa'yo, pero nakikipag-usap ka pa rin sa kanila. Ayaw ko kasi, ayaw kong matutulog ka na may tao may sama ng loob sa'yo. Kasi, alam mo naman, sir, ang hirap matulog kapag maraming pero alam kong may mga galit, pero mas marami yung nagmamahal. Agree ako dyan. Kasi sa pagkakalala ko sa Sir Ted, talagang napakabait mo. At saka, nung naging parang guest speaker ako sa ito sa Labayo,
witness ako dun sa mga natulungan mo talaga ng mga tao dito sa Saudi. So, maraming salamat Sir Ted. Naway magpatuloy pa yung adhikain mo talaga na makatulong sa kapwa natin mga OFW, lalo-lalo sa Filipino community. Sir Ted, ito pa. Ano yung masasabi mo sa greatest achievement mo sa pagtatrabaho mo dito sa Saudi? Ano yung masasabi mo na greatest achievement mo sa pagtatrabaho mo dito sa Saudi? Kasi kapag sinabi natin greatest achievement, baka isipin ng tao is yung mga award, ganyan, or ano yung mga natanggap ng mga, yung mga award. Pero sa akin, sir, ang greatest achievement ko is yung makatulong sa Filipino community. Sa Filipino community. Oo. Bakit, sir? Kasi nung una, iniisip ko talaga yung paano ba ako makakatulong sa kapwa ko dito sa Saudi Arabia. So, nung time na yon, sabi ko nga, sir, tahimik lang yung buhay ko nung time na yun, oo. Pero nung time na kasi napasok ako sa Philcom, oo, talagang doon nabago yung pananaw ko sa buhay dito sa Saudi Arabia. Kasi sabi ko nga sa'yo, sir, before na nag-start lang ako na nag-training, as a trainee na ako noong time na yun. So, doon nag-start, then parang may nakakita sa akin na may potential pa magturo. Sabi ganyan, doon na nag-start. Doon na nag-start yung answer, yung karera ko sa pagkahawak ng mga training center. So, since that time, napalaki namin yung system or napalaki namin yung mga program namin. So, mas marami kami na tulungan. Oo. So, at the same time, sir, hindi rin kami nag-focus sa hindi kami nag-focus that time sa ganyan, sa pag-training din. Tumutulong din kami minsan, nakaka-join kami sa bahay kalinga. Nakakatulong kami that time na to support yung mga kakabayan natin ng mga distressed OFW. Sumasama rin kami sa mga event, sa mga FICOM, na kapag kunwari ang embassy or ang polo is merong mga program. Then, ang kinakatuwa ko lang, sir, is yung ibang mga FICOM group, talagang kinukuha nila yung sa training center namin to bilang maging isang medic sa nila, sa mga event nila, sa mga program nila. So, nabibigyan din yung pagkakataon ng mga estudyante ko na may experience nila, na tumulong din. So, yun, sir. Nadidevelop ko, sir. Sir Ted, kasi, di ba, you are a Dubai-based award-winner, which is like top Filipino healthcare professional in the Middle East. Last year, yes. Ano yung na-feel mo nung nakatanggap ka ng award na yun? At paano ka na-nominate? Nung una, sir, talaga, hindi ko siya pinansin. Sa totoo lang, hindi ko siya pinansin. Nung may nag-email sa akin, hindi ko siya pinansin kasi nung chinek ko yung page nila, parang, Middle East ito, buong GCC, so ganyan. So, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, sir. Then, nung time na yun, hindi ko alam kung sino lang humingi sa akin nung time na yun. Tapos, sabi ko, wala naman siguro mawawala kung magpapasa ako ng mga documents, ng mga requirements na hinihingi nila nung time na yun. So, nung time na nagpasa ako, hindi ko rin in-expect na tatawagan nila ako. Then after that, siguro after 1 month, bigla silang tumawag for interview. So, ayun naman, interview ako, pinausap ako ng mga nasa Dubai, kasi sabi na sa list ka nga, sabi na nung nomination, nung nominee sa ganyan. So, in-interview ako, hindi ko naman in-expect na makukuha ako dito sa ganitong, sabi ko kayo, sa award na to. Then after a week, biglang na-congratulate sila na, you're a professional, you are, sabi kayo. So, yung tuwa ko, sir, kasi hindi ko talaga in-expect kasi sa buong Middle East ko kasi yung award. So, masaya ako kasi parang 10 lang ata kami nakuha dito sa Saudi Arabia. Oo. So, nakaka-proud. At the same time, yung kaba, kasi hindi ko kilala yung iba ng mga na-award on that time.
ang kasama ko lang noon is si Sir Jesse nung pumunta kami ng Dubai. So, dalawa lang talaga kami nandoon. Dalawa lang kami nakahiwalay sa table ng Oo. So, masaya sir. Pasalamat talaga ako na yung tahimik ka lang na tao pero may tao pala magno-nominate pa pala sa'yo, parang gano'n. So, siguro, nakaka-inspire din siguro yung ginagawa ko. Kasi isa din sa qualification, isa din sa requirements doon is ano ba yung itulong mo sa community. Bravo. Ako na proud din sa iyo, sir. Kaming Filipino community dito sa Riyadh. Sir Ted, if someone offered you a job opportunity in the Western country with good paying salary, greener pasture, would you accept it? Yes or no, and why? Siguro, before, yes, oo. Kasi, may application na ako, sir. Pupunta na sana ng UK, no? Naayos ko na lang ng mga papel, ganyan. So, noong time na yun, nakapag-review na ako ng OET, nakapag-prepare na ako ng mga documents ko noon, may agency na ako, na-orient na ako ng time na yun. Tapos nung siguro 1 month before na mag-debate na ako ng IELTS that time, nag-usap kami ni Sir Emmanuel. So, siya yung nag-ano sa akin na Teddy, huwag ka na muna umalis. Kasi marami ka pang tutulungan dito sa Saudi Arabia. Hindi lang si Sir Emmanuel, si Ma'am Joanne din. So, silang dalawa yung nag-aal sa akin na huwag ka na muna umalis. So, parang, alam mo sir, at saka si Jessie, sinabi niya rin sa akin yan na kapag pumunta ka sa UK, o pumunta ka sa ibang bansa, hindi mo mararanasan kung ano yung nararanasan mo ngayon. Kasi dito sa Saudi Arabia, especially dito sa Riyadh, alam mo yung community natin, yung sa Filipino community natin, napakalaki. At saka napaka-active. Saka close. Ibig sabihin mo, tayo, kumbaga, maraming mga events. Yes, oo. Maraming events, maraming Hindi ka talaga malulungkot. Hindi ka talaga malulungkot. At saka sabi nga ni Jesus sa akin, naumpisahan mo na to. Naumpisahan mo na to. Kung pumunta ka ng ibang bansa, sabi ganyan, baka mangyayari na lang sa'yo doon is work. Ganyan na lang. Ayun na lang ang mo doon sa ibang bansa, sabi nga ganyan. So, sabi ko ganyan, sabi ko ganyan, napaisip na lang din ako, tsaka, kung aalis na rin ako, sabi ko ganyan, matitigil din yung training center na nabuo. Nabuo namin ng mga group namin before. Kasi nagbago-bago po yung name ng training center namin. Dahil iba-iba rin po yung humahawak sa aming home care ng time na yun. So, naging tatlo yung name ng training center namin. Tatlong home care din yung humawak din sa amin. So, talagang ayaw ko sa site ko as a president ng training center. Ayaw ko kasi mapahamak yung mga student ko. Kaya, gumagawa ako ng way na maging safe yung training ng mga estudyante ko. Oo, yun yung isang inaano ko talaga, iniisip ko ng time na yun. Until now naman, sir, ganun yung ganun naman yung nasa isip ko. Ayaw kong mapahamak. Yung mga staff, kasi mga nag-volunteer lang naman yung mga staff namin dati. Ayaw ko mapahamak sila, ayaw ko rin mapahamak yung mga estudyante natin. Kasi, alam niyo sir, karamihan sa mga student namin is mga kadama, mga nagtatrabaho sa bahay. So, imagine mo, hindi ko naman nila lahat kung ang iba kasi sumasahod lang sila ng 1,000 riyal, 1,200. Tapos ang tuition fee namin is nasa 3,000, 2,000, ganyan. Malaki. So, kung hindi mo alagaan yung mga yan, di ba sila rin yung bumubuhay ng training center. At the same time, yung training center, siya yung babago ng buhay ng mga kadama na yun or yung mga nagtatrabaho sa bahay. Marami na sir. Marami na kung from nag-work sa bahay, marami na nagtatrabaho sa mga home care. May iba sir, ang nakakatuwa sir, may mga iba
nagtatrabaho na sa ibang bansa. So hindi lang sila sa hindi lang sa UK, pero nagtatrabaho sa Canada, sa US, Finland, meron pa rin sa sa Australia, New Zealand. Marami sir. So nakakataba lang ng puso kasi maraming mga student na hindi nakakalimot at nagpapasama at darataan. Yun naman ang importante, yung impact na iiwanan natin sa buhay ng bawat tao, makakasama natin sa season natin dito sa Saudi. Yes, sir. Sir Ted, saan ka connected ngayon? Anong training center? Ngayon, ang main ng training center namin is Human Care Training Center. Yun po yung sa face-to-face class po namin. Hawak ko talaga, doon ako talaga nagtatrabaho. Nakakapil talaga ako doon. So, training director pa ako doon sa sa company na yun. Yung Best Care International naman po is continuous naman po siya. Continuous pa rin, pero online class na lang po siya. Naka-focus na lang po siya sa online. Kasi maraming tayong kababayan na hindi nakakalabas ng bahay. Sabi ko nga sa yung mga nagtatrabaho sa bahay, yun yung gusto ko. At the same time, yung mga nasa sir. Ang ganda nung talagang online pa. Oo. Yung iba, sir, nasa ibang lugar, Hail, Damam, ganyan, or basta sa malalayong lugar na hindi nila kaya mag-face-to-face. So, hindi na nila kailangan pumunta dito sa Riyadh para mag-training. Yung iba, kung nga rin nasa Hail, ang dami namin student sa Hail. Ang dami namin student sa Hail. At thanks God, meron kaming partner. Ang best is may partner na hospital doon. Hinire yung mga graduate namin doon. Nag-working sila ngayon doon, sir, as a patient care assistant sa isang hospital doon. So parang after ng training, eto, may hands-on sila. Oo, sir. Kung halimbawa, sir, ako gusto kong mag-enroll dyan, paano na ako makaka-connect sa iyo? Through dun sa mga programs na yun. Depende sa'yo kung anong gusto mo, sir. Kung gusto mo is face-to-face, kasi para ma-feel mo talaga na estudyante ka. Pero kung talagang sa working ka, ganyan, wala kang time pumunta sa school, pwede ka naman sa online class. So sa face-to-face class, sir, ang location ng namin, ng office namin, ng training center namin is sa Ishbilia. So, hindi sir, Ishbilia District. Ishbilia District. Sa Haba Road. So, dito lang siya sa may bandang way ng Granada Mall, diretso na po yun. After ng Atiak Mall, yun, diretso na po doon na po yung makita. So, online class naman po namin, sir. So, online. So, kahit saan ka lugar, kahit saan kang bansa. Meron sir, meron kaming student before na sa Germany siya. Pero, saan yung nag-enroll? Saan yung nag-enroll, oo. Merong nag-enroll sa Dubai, oo. Ito nga lang din ang kinaganda, sir, sa Best Care ngayon kasi lumalaki or nag-expand yung connection. Kasi meron kami ngayong partner na training center din sa Dubai. Which is, nag-o-offer sila sa Dubai, sir, Dubai-based din yun. Nag-offer, hindi na lang po caregiving, hindi na lang po siya patient care assistant. Nag-offer na rin po sila ng mga business management short courses na. Nag-offer din, so parang kung sila yung partner namin, kami ang mag-provide dito sa Riyadh naman, dito sa Saudi Arabia. Kasi kami na yung naging partner na po nung training center din yun. Yun yung UEI at yung Apex na training center. Marami silang in-offer, sir, actually. Marami silang in-offer. Pati po yung K-12 na online class para sa mga bata. Meron na rin po sila. So, in-offer na rin po ng Best Care dito sa Riyadh. Parang homeschooling din. Homeschooling po talaga siya. Homeschooling din po siya. Meron din po kaming in-offer na sa mga EPIAP courses. Maganda po ito sa mga hindi po nakapagtapos ng course po nila or mayroon po silang gustong kunin na bachelor degree. Tapos hindi po sila nakapag-continue or hindi po sila nakapag-college dahil nag-abroad na sila or dahil sa through financial. Tinutulungan na rin po namin. Meron na rin pong program po sa Best Care po na. So, sabi ko nga sa ini-expand po namin yung ini-expand po talaga namin yung mga program namin kasi
ayaw ko lang pong mag-stick doon sa ganung program. Gusto kong matulungan pa yung mga ibang tao na ma-achieve nila yung ano nila, yung dream nila. Dahil dyan, Sutlet, meron akong tanong sa iyo. Ano sa tingin mo yung purpose ni God sa iyo dito sa Saudi kaya ka nandito? Siguro, sir, yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi kanina, ang purpose siguro kung bakit sinasabi ni God na mag-stay ka pa dito sa Saudi, dito sa Riyadh, is para makatulong ka rin sa kapwa. Makatulong ka pa ng marami. Oo, kasi kung anin mo sir sa mga naging student ko, lalo na itong mga online na mga student ko right now, karamihan ko talaga sa kanila sir is trabaho ko sa bahay. Oo. Pero karamihan na rin po sa kanila is nag-work na po sa mga home care. Kasi alam ko talaga sir, alam ko yung hirap nila na nagtrabaho sa mga bahay kasi walang time na lumabas, ganyan. Tapos, syempre para ma-upgrade din yung skills nila, magkaroon sila ng certificate, makapag-apply man sila sa mga home care o kaya clinic or hospital, at least tataas din yung salary nila. Alam naman natin sir na yung hirap natin sa Pilipinas. Oo. Na-experience ko rin yan sir, nung sa Pilipinas ako. Talagang nanggaling na kami sa hirap ng time na yun. So, yun yung nagiging ko sa buhay na ako nga nanggaling sa hirap. Kung sila rin is nanggaling sa hirap, alam ko yung pakiramdam nila. Oo. So, matulungan mo man sila na makahanap ng mas maayos sa trabaho. So, ang ganda sa pakiramdam. So, yun talaga yung inaano talaga ni God sa akin. Di ba sir, from being a nurse, parang inano ka ni God, yung binigyan ka ng light ni God na parang hindi ka ata sa nursing, sabi ganyan. So parang gusto kitang ilipat sa ganito, sa ganitong pagtuturo. Oo. Di ba sabi na-introduce mo kanina sir na lahat ng kapatid ko is teacher. Ako lang yung nurse. Kahit sa mga pinsan, ganyan, karamihan sa kanila talaga is teacher. So sa angkan talaga ng mother, tsaka sa mother side ko, tsaka sa father side ko, ako yung naging unang nurse talaga nung time na yun. So parang naiba lang talaga yung kasi gusto ko talaga rin maging teacher nung time na yun, sir. Pero sabi nga nung dalawa kong ate, para naman maiba, mag-nurse ka. So, andito na. Nurse. Kahit hindi ko naman gusto noon, napamahal na rin, sir. So, ayan, nurse tuloy. Pero ngayon, hindi na ako nag-nurse. Nagtuturo na ako ngayon naman. So, parang gano'n, sa mga ganyan. So, from nurse, naging teacher naman. So, ayun, sir. Talagang si God talaga is, binibigyan ka ng way or ginagabayan ka niya kung saan ka talaga makakatulong sa kapwa mo. Oo. Kasi parang yun na ata yung naging purpose mo sa buhay. Yung magturo at tumulong sa kapwa mo tao.